Hello sa inyong lahat, si Maria ito at welcome back sa channel. Kung nagsisimula ka bilang virtual assistant, alam kong isa sa pinakamalaking hamon ay ang paggawa ng portfolio kahit wala ka pang experience. Ang good news, ipapakita ko sa inyong yon kung paano gumawa ng magandang portfolio na makakatulong sa iyong ma-hire kahit wala ka pang mailagay na projects just yet. Sa step-by-step na tutorial na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng portfolio na magpapakita kung sino ka, ano ang kaya mong gawin, at ano ang skills mo kahit wala kang dating experience bilang virtual assistant. Dahil alam ko ang marami sa inyo ang may experience sa corporate o ibang trabaho na hindi gaanong related sa pagiging virtual assistant. So, without further ado, let's get started. Para gawin ang ating portfolio, gagamitin natin ang Canva. Sa video natin ngayon, gagamitin ko ang Pro version ng Canva dahil marami itong iba't ibang items at features na makakatulong para mas maging professional ang dating ng portfolio ko. Kung wala pa kayong Canva, mag-iiwan ako ng links sa ibaba na pwede ninyong gamitin para makapag-sign up sa Canva at ma-enjoy ang maraming cool na features ng Pro version. Pero kung gagamitin mo lang ang free version, oyos lang din yan. So, nandito na ako ngayon sa Canva. Ang una kong gagawin ay bubuksan ko ang search bar na makikita ninyo dito at itatype ko ang portfolio websites. I-click ko dito sa may nakalagay na templates at ipapakita nito sa inyo ang iba't ibang klase ng templates na pwede ninyong pagpilian at gamitin para gumawa ng sarili ninyong portfolio. Yung iba sa kanila ay mas fun o creative kaysa sa iba. Ire-recommenda ko na pumili ka ng medyo professional na template na nagpapakita ng personality mo, syempre, at nag-highlight ng gusto mong ipakita para sa isang company or brand. Kaya mag-scroll lang ako pababa hanggang makakita ako ng portfolio na gusto ko. Okay. Kapag nakapili ka na ng template mo, start ka na. Ngayon, simulan na nating i-customize ang portfolio mo at ituturo ko sa iyo kung paano. Sa unang page, ilagay ang pangalan mo, ang target mong posisyon bilang virtual assistant, at maglagay tayo ng image bilang background. So, I'm gonna use this picture of myself working using my computer, showcasing that I'm a virtual assistant. I-right click ko gamit ang mouse ko at pipiliin ko ang replace background. Now this will automatically turn the page as if I am showing myself as the main character of this portfolio. You can also give your portfolio like a nice little quote that represents you. Halimbawa, gagamitin ko itong isa, turning organizations into real success. And I'm going to change the text color to something that stands out a little bit more. Siguro ito, at ilalagay ko siya dito sa kanan. Kung gusto mong palakihin pa ng kaunti ang text, you can simply drag out the corners of your text, and I think this is a great first page. We're gonna take it slow with this portfolio. Dahil magsisimula pa lang tayo bilang VA, don't wanna overdo it. Gusto natin ng simpleng portfolio na magpapakita sa brand o company kung sino ka at kung ano ang kaya mong gawin para sa kanila. Sa second slide, maglagay ng short introduction tungkol sa sarili mo, kung ano ang gusto mong gawin, ano ang magpapa-stand out sa'yo, at bakit bagay ka bilang virtual assistant. So for example, I added this little paragraph which is, I am a virtual assistant with experience providing remote administrative support and customer service. Tandaan, dito mo ilalagay kung ano talaga ang gusto mong gawin bilang virtual assistant dahil hindi lahat ng VA ay pare-pareho ng ginagawa. Pwede kang maging virtual assistant na focused sa marketing, finances, at customer service. Kung hindi mo alam kung anong klase ng virtual assistant ang gusto mong pasukin, pwede mong tanungin ang ChatGPT tungkol sa iba't ibang uri ng virtual assistant na available. Trust me, napakaraming options dyan. Piliin mo ang fit sa'yo, yung gusto mo talaga, at yung ma-enjoy mo. Malamang iyon din ang industry na pinaka magiging fit sa'yo sa career na ito. So nilagay ko, my goal is to help professionals and businesses optimize their time and increase productivity. So yeah, this little paragraph is simply going to be who you are, what you can do, at how you can do it. Isa pang magandang tip, sabihin mo kung ano ang resulta na maibibigay mo. Halimbawa, goal ko ay tulungan ng professionals. Kaya explain mo kung paano mo matutulungan ng businesses at mga taong mag-hire sa iyo bilang virtual assistant. Sa pangalawang page na ito, magdadagdag ulit ako ng isa pang picture ko. Kaya pipiliin ko ang picture na ito. Tingnan ko nga kung pwede kong burahin na element sa larawang ito.
I'm gonna erase this that is on my wall and I don't like. So I simply use the magic eraser option. I think you do have to have Canva Pro to use this feature. Pero that's just a really great tip that I can give you guys. And it's awesome. Okay, now we're gonna move on to our services. Kaya kapag napili mo na kung anong klaseng virtual assistant ang gusto mong maging, kailangan mong malaman kung ano-anong services ang ino-offer ng virtual assistant. Halimbawa, dahil sa example na ito ay pag-uusapan natin ng customer support, may iba't ibang bagay na kayang gawin ng customer support virtual assistant. Halimbawa, nagdagdag ako ng email management, calendar management, at social media management. Pero maniwala ka, ang daming pwede mong gawin. Pinakamadaling paraan ay magtanong sa ChatGPT o mag-research online tungkol sa iba't ibang klase ng VA at mga services na ino-offer nila. Siyempre, piliin mo rin yung mga gusto mong gawin. Importante na ilagay mo yung mga bagay na alam mo talaga. Kahit wala ka pang experience bilang VA, sigurado akong may skills ka nang pwedeng ilagay sa page na ito bilang services mo. Dito, pwede ka ring magbigay ng quick explanation tungkol sa mga kaya mong gawin. Halimbawa, email management o inbox organization, pagsagot sa email, pag-schedule ng appointment, at reminders. Dito, pwedeng magdagdag ng small picture. Kaya sa Elements, mag-search ng email icon at ilagay ang email icon dito. So, can make it a little bit smaller. Tapos, idagdag natin ang calendar. Inaayos ko lang itong maliit na portfolio ko kasi tandaan natin gusto nating mag-stand out. Maraming portfolio ang natatanggap ng mga company araw-araw. Kaya kung hindi stand out ang sayo, malaki ang chance na hindi ka mapansin at hindi mo makuha ang trabahong gusto mo. Kaya malamang hindi sapat ang isang page lang para pag-usapan ng services mo. Kaya gagawa ako ng pangalawang page kung saan ilalagay ko ang iba pang services na kaya kong gawin. Ire-recommend ko na maglagay ka ng hindi bababa sa 6 na services na komportable kang gawin. Sa ganitong paraan, makikita ng taong tumitingin sa portfolio mo na may experience ka o kahit papaano ay gusto mong pumasok sa customer service o sa kasong ito, administrative support o research data collection. At iyon ay dahil wala pa tayong past projects na mailalagay sa portfolio. Kailangan nating maging specific sa services at iba pang bagay na kaya nating gawin para hindi magmukhang walang laman ang portfolio natin. Ang susunod na page ay tungkol sa iba't ibang tools na alam nating gamitin. Sa mga dati mong trabaho o kahit sa free time mo, may mga tools ka nang natutunang gamitin at iyon ang ilalagay natin dito. Halimbawa, kung araw-araw kang gumagamit ng TikTok at Instagram, pwede mo itong idagdag sa portfolio mo bilang relevant na tool para sa social media management. Idagdag mo rin ang icons nito. Sa akin, nilagay ko ay Google Workspace dahil ginagamit ito para sa calendars, drive at emails. Pwede mo ring isama ang Google Workspace dyan. Isama mo rin ang Canva na gamit natin ngayon. Kaya sige, ilagay mo na ang lahat ng tools na alam mo na kailangan ng business owners. Halimbawa, kung magiging social media manager ako alam kong kailangan ng kumpanyang kukuha sa akin na marunong akong mag-TikTok, Instagram, WordPress at Notion. Kaya mag-research ka at idagdag ang tools na yan. Pwede kang mag-download ng logo sa Google at ilagay sa page mo sa pag-tap ng uploads. Malapit na nating matapos ang portfolio. In this last page, I want you to talk about positive aspects about yourself. Kaya kung creative ka, may leadership skills, proactive, o may iba ka pang magagandang qualities, mahalagang mailagay natin iyon sa portfolio mo. So, I added it like this. Of course, you're free to add it however you want to. Pwede ka ring magdagdag ng isa pang picture mo. Ako, nilagay ko itong picture ko habang nagtatrabaho kasama ang matcha ko to signal na creative ako, laging ready to learn, at updated sa mga bagong tools at technology para makapagbigay ng quality service. Ito ang goodbye page natin, kung saan pag-uusapan natin ang mga qualities na maibibigay natin sa company na mag-hire sa atin. I added this picture of myself. Gusto ko itong gawing bigger at gusto ko ring palitan ng kulay ng background. Kaya ikiklik ko lang ito at pipiliin ko itong kulay dito kasi feeling ko mas fun siya tingnan. At ayun na guys, sa huling page na ito, ilalagay natin ang contact information mo.
Ito ang pinakamahalagang page, kaya kailangan mong maging maingat dito. Ire-recommend ko na ilagay mo ang email mo, contact number, at link ng Upwork o LinkedIn mo. Kung gumagamit ka ng Upwork para maghanap ng trabaho bilang virtual assistant, ilagay mo na rin agad ang link mo roon. O kung LinkedIn naman ang gamit mo, pwede mo ring ilagay ang link ng profile mo para mas makilala ka nila. Isa pang magandang tip, maging active ka sa mga platform na ito. Mag-post ka paminsan-minsan sa LinkedIn or Upwork at i-update ang portfolio at work experience mo. Sa ganitong paraan, kapag binisita ng clients ang profile mo, may makikita silang information tungkol sa'yo at mas mauunawaan nila kung bakit magandang ideya na i-hire ka. Okay, you guys? Alam ko, medyo challenging gumawa ng VA portfolio kung wala ka pang experience, pero ang goal natin dito ay ipakita ang tunay mong potential. We don't wanna show perfection. Gustong makita ng clients na organized ka, reliable ka, at malinaw kung anong services ang ino-offer mo. Kaya ito ang gusto nating ipakita sa ating portfolio. Siyempre, habang tumatagal, makakadagdag ka ng client testimonials at samples ng work mo at mas lalago ang portfolio mo. Kasabay nito, lalago rin ang journey mo bilang virtual assistant. Ang pinakamahalaga ay taking action at may maipakita ka kahit wala ka pa in experience. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like ito at mag-subscribe sa channel. Tutulungan ka ng channel na ito sa journey mo bilang negosyante at virtual assistant. Marami kaming resources dito na makakatulong sa tagumpay mo. Salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod. Paalam!